Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ng ikalawang linggo ng Hunyo ay sinusubaybayan nyo po ito online, ibig sabihin ay natuloy po yung pagpasok ng bagyo sa ating bansa at kinakailangan po nating mag-online. Pero kung hindi naman po ay nasa on-site po tayo ngayon. So, isang biyaya po ng Panginoon na nag-start po ng April ay sinimulan natin yun na The Power of a Spirit-Filled Life Series. At kung paano po na natalakay natin yung the power to become His witness, the power to attract people, the power to overcome intimidation, the power to know the times and seasons, the power to help the people understand the move of God, the power to know the Word of God for the season, the power to convince the people to repent, and the power to be identified with Christ, na ito po ay tinalakay ng iba-ibang namin ng mga nila Pastor Erwin, Brother Jumbo, Sister Jane at Sister Romina sa loob po ng 2 months or mahigit. At last week po ay tinalakay po ni Pastor Wilbert about sa breakthrough sa finances at nawa po ay naabot natin or nakuha natin yung pong prinsipyo, biblical principles upang magkaroon po tayo ng breakthrough, especially ngayon na start na naman ang pasukan sa mga may pinapaaral pa at ganun din po na may mga balita ng pagtataas ng kuryente at mga iba-iba pang mga pagdaraanan natin na alam naman natin pagdadaanan natin, lalo na sa nakikita po nating nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayon po ay pagpapatuloy natin yun pong ating natalakay patungkol po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sabi nga po, the book of Acts is the acts of the Holy Spirit. So makita po natin dito kung paanong ang Holy Spirit ay patuloy na gumagalaw after po na mamuhay, mag-resurrect ang Panginoong Jesus ay yung pong ipinangako niya na talagang kasama po natin. Pinangako ng Ama at binigay po ng Panginoong Jesus bago siya muling umakyat sa langit. Sabi nga po dito, ito po ay acts of the Holy Spirit through certain apostles. At yung pong mga ordinaryong tao ay nagkaroon ng extraordinary exploits sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. These men themselves were the greatest product of the outpouring of the Holy Spirit. Bakit po? Kasi natuto sila maghintay. At sa panahon po natin, napakahirap maghintay. Tama po ba? Hindi ba kayo naiinip? Kayo ay naghihintay. At kung minsan ay naiinis pa, nagagalit pag hindi dumating yung inyong hinihintay. Pero po, makita po natin dito dahil po sa yun pong outpouring ng Banal na Espiritu na sinabi ng Panginoong Jesus na hintayin nila, ay nakita po natin yung miracle ng healing, signs and wonders, at yung pong supernatural abilities were all overshadowed by the fact that these ordinary men were manifesting God in the human body. Kailangan po ng Panginoon, tayong mga tao, even yung physical nating katawan, kaya po malimit yung marinig sa akin na alagaan natin yung ating sarili kasi ito yung behikulo na gagamitin ng Panginoon upang makaabot sa ibang tao. Hindi ho pwedeng mag-manifest as a spirit, kundi yun pong talagang gagamitin niya po tayo dahil tayo po ay pinananahanan ng kanyang Banal na Espiritu at yun pong kapangyarihan na patuloy pong mangyari at mag-manifest sa atin habang ipinamumuhay po natin ang kanyang salita, habang minamahal natin siya at habang pinagpapatuloy po nating lumago sa pagkakilala sa kanya. So sa pagpapatuloy po natin ay tatalakayin po natin yung the power to impart the gift of the Holy Spirit to the next generation. So tayo po ay i-prepare ang ating puso sa pagtanggap. Tayo po ay sama-samang manalangin
Aming Ama sa Langit, salamat that you are a generational God. Salamat po, aming Ama sa Langit, that we can patuloy pong ma-impart at maipasa sa kasunod na generation ang mga pagkilos mo na ginawa sa aming buhay in our season, in our time. At alam po namin that as we continue to progressively, Panginoon, na makilala ka at magawa ang iyo pong kalooban, more than sa kakayanan po namin gawin, ay mas taas ang kanila pong ang mga kasunod na generation na sisimulan po nila kung ano yung matatapos mo sa amin. Kaya salamat po aming Ama na magpapatuloy po ang generation na sumusunod, nagpapasakop sa iyong kalooban. Hindi mo po hayaan na ang mga kabataan, ang mga nanay or tatay, mga bata, ay maagaw ng sanlibutan o ng sistema nito, kundi habang nalalapit po ang iyong pagdating, Panginoong Jesus, patuloy na makita mo na ang iyong iglesia, this is your church, Panginoon, ay nagpapatuloy na sumusunod sa iyong mga prinsipyo, patuloy na nagmamahal, at patuloy po, Panginoon, na nagpapasakop sa iyong kalooban sa mga pangyayari po sa aming buhay, individually and corporately. Pagpalain mo po at thank you Holy Spirit sa pagtuturo mo sa amin at pangungusap sa araw na to sa pangalan ni Jesus. So, sa ating pong pagpapatuloy, sabi po dito sa Acts 2:38-39, sabi po ni Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." At makita po natin na sabi nga, kasama po tayo doon sa mga tinawag at patuloy pong tumugon sa pagtawag na iyon ng Panginoon. Kung paano pong sinasabi sa Tagalog, pag sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Yes, pwede tayo magsisi sa ating kasalanan, pero hindi natin tinatalikuran. Pag walang nakakakita, patuloy pa ng ginagawa. So, kailangan po na talikuran ng mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa lahat ng nasa malayo, sa inyong mga anak, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Jesus. So, bawat isa po sa atin ngayon ay tinawag ng Panginoong Jesus at tayo po ay tumugon. So, sabi nga po kung paano yung the greatest gift God gave to humanity is Jesus Christ, His Son, and the greatest gift Christ gave to believers is the Holy Spirit. Ipinangako niya po ito sa atin bago pa man siya umalis. At sabi nga po kung paano ang Panginoong Jesus bilang model natin ng pananampalataya, lagi siyang umaasa sa gabay ng banal na Espiritu at patuloy pong nananangan sa mga pangako ng Ama kahit hindi niya kaya bilang tao. Pero nakita po natin ang pagtubos na ginawa niya sa atin, mga kasalanan, at patuloy na pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, ang kasama po dito sa atin pong tatalakayin ay patuloy na i-impart ay yung the Holy Spirit, the promised gift, at yun pong the person of the Holy Spirit. Sino po bang banal na Espiritu? Kilala po ba natin siya? Ano po yung kanyang mga gawa? At ano po yung kanyang mga gifts na ipinagkaloob sa atin? Pangalawa, ano po ba yung Spirit-filled Christian? Kung saan po na sabi nga ito po yung isang lalagyan na kung saan ang gifts ay patuloy pong aagos. At yung paraan po ng pag-agos is through preaching the Word of God at through the laying on of hands. So, sabi po dito sa mga gawa 1, 4 hanggang 5, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo.
So makita po natin dito, ang Holy Spirit ang siyang ipinangakong regalo ng Panginoon. So ano po yung the person of the Holy Spirit? So ang Holy Spirit po ay isang persona, hindi po siya yung isang Holy Ghost na tawag ng iba. Pero siya po ay is a person. He is not only a force or a power. He is a person because he possesses these characteristics. Sabi po dito, makita natin sa Romans 8:26 to 27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang siyang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu sa ang namamagitan para sa atin at ayon sa kalooban ng Diyos. So the person of the Holy Spirit, unang-una, He has a mind. So yung pong sinabi na tinutulungan niya tayo sa ating mga weaknesses, we do not know what we ought to pray for. Di ba may mga times na lalo na pag walang prayer request, hindi mo alam kung anong ipapanalangin mo. Pero daan dun yung instances na biglang maalala mong ipanalangin si kapatid na ganito. At may mga specific na prayer kang nasasambit na naalala mo lang, pinapaalala sa iyo. Pero sabi nga po, nag-i-intercede ang Banal na Espiritu sa atin through wordless groans. May mga panalangin po tayong hindi natin maintindihan. May mga bigatin sa ating puso na the moment na inudyukan tayo ng Banal na Espiritu na manalangin. Yung the mind of the Spirit. Tapos sabi nga po dito, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. At kung paano po, nasabi nga po dito sa 2 Corinthians 10:5, na we demolish arguments and every pretensions that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kaya nga may magkakataon po kung ano man yung sinasaksak sa ating kaisipan. Pwedeng tayo o pwedeng yung kaaway, pero makita po natin na kaya po nating i-take captive yung bawat kaisipan. Kailan lang po may kausap ako, sabi niya, gusto mo lang mag-positive thinking ako. Hindi kita gusto mag-positive thinking. Pero ganun tayong nilikha ng Panginoon, makita ano yung maganda sa mga bagay o mga pangyayari sa ating buhay na tingin natin parang baliwala. Tama po ba yun? Yung pong perspective natin sa mga nangyayari sa ating buhay. Bakit tayo nakakaranas ng ganito? Paano tayong pinatatag ng Panginoon yung ating karakter? Paano nagiging Christ-like sa mga pinagdaraanan natin? So kasama po yun. At kung paano sinabi po sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Kaya may pagkakataon po na parang ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Saan mo ba sinusukat yung sarili mo? The same thing ba ng pagsukat sa iyo ng Panginoon? Vinalyo ka niya? Ano man ang kalagayan mo ngayon? Mayaman ka man, mahirap, average. Pero vinalyo ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Ganun mo ba tinitignan na ganun ka ka-special sa Panginoon? Na ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak para iligtas ka at patuloy na maibalik sa kanyang presensya. Pag iba po ang pananaw nyo at lagi na lang na, hindi naman ako, ganito naman ako, ganito, wala akong ganito. Tignan mo kung ano yung meron ka. Huwag kung ano yung wala ka. Huwag kung ano yung meron ng iba. So, makita po natin yung the connection between mind and heart. Our minds and hearts work together closely, influencing each other in ways we might not realize. When we feed our minds with scripture and godly thoughts, we nurture our hearts, enabling us to grow in faith and love. Likewise,
A heart filled with love for God will influence our thoughts and decisions, leading us to act lovingly towards others. By maintaining a strong connection between our hearts and minds, we can live out our faith authentically, reflecting the beauty of God's love in our lives. So ano pa po ang persona ng Banal na Espiritu? Kung paano pong meron siyang kaisipan. Pangalawa, He has a will. Mayroon po siyang mga bagay na kanya pong ninanasa. So sabi po dito sa 1 Corinthians 12:11, "But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills." So ito na po yung sinasabing gifts ng Banal na Espiritu. At yung pong pangatlo ay yung pong meron po siyang emotion, kung baga mind, will, and emotion, kung paano pong ang tao, nasa kaluluwa po natin yan, may mind, will, and emotion po tayo, kaya nga okay lang na malungkot ka, pero huwag ka magtatagal sa pagkalungkot. Okay lang na medyo magtampo ka, pero huwag ka magtatagal. Okay? Kasama po kasi sa emosyon natin yun, na nararamdaman natin. At yun pong atin pong kaisipan. Sabi nga, kaya nga kailangan maging captive yung ating kaisipan sa knowledge ng Panginoon, yung kanyang mga prinsipyo, lalo na kung nagbabasa ka ng Bible. Kung hindi ka nagbabasa, hindi mo malalaman ang kaisipan ng Diyos. At yung pong persona ng Banal na Espiritu, pangatlo, He has an emotion. Sa Isaiah 63:9-10, "In all their distress, He too was distressed, and the angel of His presence saved them. In His love and mercy, He redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old. Yet they rebelled and grieved His Holy Spirit. So He turned and became their enemy, and He Himself fought against them." At yung pong makita natin na sa kapahamakan or kahirapan na andyan po ang Banal na Espiritu. At yung sa kabila po ng ating mga paghihimagsik, every time po na tayo ay nagkakamali, nagkakasala, pinipighati po natin ang Banal na Espiritu na nasa atin. At sabi nga po sa Isaiah, sabi doon, dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Okay? Yung pong pag-ibig niya at habag, inililigtas niya po tayo. Pero pagka tayo yung pong talaga nagrebelde o yung talagang hindi natin tinalikuran yung ating mga kasalanan. So, pinipighati po natin yung Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, pero sabi nga po ay isang bagay na makita natin na ang Banal na Espiritu po, ang sabi nga po yung pong yung binigay po sa atin upang patuloy na makapamuhay tayo. At sabi nga po yung pong saan po ba tayo makakapunta sa kanyang presensya. So yung pong isang bagay na makita natin na maibigay sa atin ng Panginoon ay yun pong kanya pong yung pong kapangyarihan na patuloy po na makita natin na siya po ang kumikilos at patuloy pong gumagawa sa atin na kaya natin nagagawa ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo dahil po sa Banal na Espiritu na ipinagkaloob niyo po sa atin na merong mind, will, and emotions at patuloy pong gumagabay at nangungusap sa atin even sa panahon po natin ngayon. At yung pong makita natin na kung paano may mind, will, and emotions po siya, ay yun pong wag po nating hayaan na yun pong ating kalooban ang manaig laban sa kanyang kalooban. Siya po ang may likha, sila po, ang Panginoon po ang lumikha sa atin at kung paano po, nasabi nga yun pong Banal na Espiritu ang ipinagkaloob po sa atin na hindi po inaalis sa atin. Sabi nga po, saan tayo makakapunta sa kanyang Espiritu? Yun pong Banal na Espiritu ang persona ng Diyos na ibinigay po sa atin at lalagi po sa atin. Lagi palang nasa akin ang Holy Spirit Pero ang tanong, nakakagawa ba?
Kung tayo po ay nananatili sa kasalanan, nandyan siya. Kung paano pong yung ilustrasyon noon na Kristiyano ka nga, pero ikaw yung nakaupo sa trono, hindi ang Panginoon. Kaya hindi makagawa. So, ganun din po na hindi makakilos ang Banal na Espiritu sa atin. Kung sinasaway na tayo, nangungusap na sa atin na magbago na, pero hindi po natin pinapansin. Pero isang bagay po, sabi nga po sa Psalms 139, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?" Yun po yung gusto kasi ng Panginoon eh. Lagi tayong nasa harapan niya, nasa presensya niya. Kaya nga binigay niya ang Panginoong Jesus eh. Para tayo po ay makapanumbalik. If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if you settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Kung malalaglag ka na, andyan lagi ang kamay ng Panginoon. Handa kang sagipin, handa kang hilahin, paakyat. Hindi pa bayaang mahulog sa kasalanan. Yun ay kung iaabot mo ang iyong kamay at aaminin mo na kailangan mo ng tulong. Kasi minsan mayabang tayo. Kaya ko to. Hindi ko kailangan ng Diyos. Sino may sabing hindi mo kailangan ng Diyos? Kailangan po natin everyday. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan natin ng gabay ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ng Diyos na patuloy pong sumama sa atin pong mga hakbangin sa buhay. Ano man yan. On our own, hindi po natin kakayanin. Yes, may lakas ka. Yes, may kakayanan ka. Sino ba nagkaloob niyan? Ang Panginoon din. May mabuting kalusugan ka? Sino nagkaloob niyan? Minsan nga inaabuso natin sa sobrang pagkain ng hindi tama or hindi masustansya. Pero makita po natin na sabi po dito, "Surely the darkness will hide me in the light, and the light become night around me. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you." So, yung po makita natin yung pagmamahal sa atin at yung pong hindi pag-alis sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Panginoon. Ngayon, after po nung person, ano naman po yung works of the Holy Spirit? Ano po yung kanyang ginagawa sa ating buhay? Unang-una, to enable the believer to live a victorious life. Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ang tanong, nagagawa po ba natin ito? Kumbaga binigyan tayo ng enabling power. Pero pinagbubuti po ba natin to or ini-enhance ba natin ito? Kung hindi pa marunong, nagpapaturo po ba or nag-research, nagtatanong kung paano gagawin ang pagbabahagi sa iba ng ating Panginoong Jesus? Pangalawa, willing po ang Holy Spirit na magturo at willing din po mga leader ng church na magturo kung lalaanan nyo ng panahon. Ayan. Kayo po maglalaan ng panahon at hihingi po ng tulong. Doon sa mga taong komportable po kayo. Yun. Yung bagang hindi yung kabady-bady o masyado kang pamilyar at baka hindi mo naman na mairespeto. Pero makita po natin na meron pong inassign ang Panginoon upang mag-train, upang mag-disciple sa inyo. And even kayo, kung kayo po ay na-disciple, makakapag-disciple din kayo. Pangalawa sa works of the Holy Spirit is to empower the church in fulfilling the Great Commission. So sabi nga po ng Panginoong Jesus, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age."
At malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At kung paano pong sinabi na, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kaya makailan lang po ay sinabi ni Pastor Wilbert, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus sa ating mundo is depende pa rin sa church. Nagagawa ba natin yung Great Commission? O marami pang kailangang abutin ng mabuting balita ng Panginoon? Kaya kinakailangan po nating kumilos na at gumawa. At kasama po dito, nasabi nga yung kasama po sa trabaho ng Banal Espiritu, yun pong pag-establish ng Kingdom of God here on earth. Sabi po sa Psalms 110:1-2, and the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will extend your mighty scepter. From Zion, you will rule in the midst of your enemies. Kung paano pong ang Zion ay yun pong matured state ng church na talagang hindi na natitisod agad. Agad talaga hindi na natitisod. Hindi na pumapatol dun sa mga maliliit na bagay. Hindi na pinalalaki yung maliit. Kundi, sabi nga po, manahimik tayo kung kailangan tayong manahimik, pero magsalita rin tayo kung kailangan natin magsalita at itama ang mali. So, sabi po sa Revelations 11:15, sabi po yung 11th yung 7th angel or yung 7th angel. So makakarinig po tayo ng trompeta. The 7th angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. So, makita po natin dito, the church is the body where the Holy Spirit uses, which the Holy Spirit uses to accomplish His works. And what a privilege to be in partnership with the Holy Spirit. Hindi niyo po ba nakikita na pribilehiyo na ikaw at ako ay ginamit ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon upang maabot ang iba? Yes, may mga naka-assign pong tao sa atin upang ating abutin. Ngayon, wag niyo pong abutin yung hindi pinaaabot sa inyo, kundi yung sino lang ang pinapaabot sa inyo, kasi meron pong enabling and empowerment na ipinagkakaloob ang Banal na Espiritu. At sabi ko nga po kung paano na bago nyo kausapin ang isang tao patungkol kay Kristo, kinausap niyo na ba si Kristo patungkol dun sa taong yon? Ano yung dama at kailangan nyong sabihin na kailangan niyang marinig? Kailan nyo dapat sabihin? Anong oras nyo dapat sabihin? Anong araw? Anong panahon? Kailangan po yun. Sabi nga, meron pong appointed time sa lahat ng bagay. At yun pong gifts ng Holy Spirit. Sabi nga po yung pong makita natin, sabi nga yung the Christian life is not difficult. It is impossible without the help and guidance of the Holy Spirit. Hindi po natin kakayanin mabuhay dito sa mundo. Paano ka magpapatawad sa kaaway mo? 'Di ba? Yung mga kabaliktaran sa ipinapangaral ng mundo, yun ang kailangan nating ipamuhay. At sabi nga po, people cannot receive the good news if they don't know the seriousness of their sins. Kaya kailangan pong sinasabi natin kung may mali doon sa ginagawa. Hindi po doon sa tao, doon sa ginagawa ng tao. Matutunan po nating sabihin ng tama. Hindi yung kung ano lang yung maibigkas ng ating bibig. Kailangan pinapanalangin nyo rin bago nyo sabihin. At sabihin ng maayos na tono. Sabi po sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Kaya maging wais po ang bawat isa sa atin at patuloy po tayong mga luluwa kahit wala pang November 1. So pangalawa, the works of the Spirit, yung kasama po doon yung pag-establish ng kingdom na yan, na talakay ko na po yan.
Then, the gifts of the Spirit, pangatlo. So, yung pong promise gift, meron din pong binigay na regalo ang Banal na Espiritu. So, the Holy Spirit is the Father's gift to the believers, but the Holy Spirit has also gifts to be given to the church so that the church will be built up and fulfill its purpose. So, yung pong tatlong kategorya po ng spiritual gifts na ipinagkakaloob ng Banal na Espiritu, unang-una, yun pong equipping gifts. Pangalawa, yung the body ministry gifts. At yung pong pangatlo, the spirit manifestation gifts. So, ano po ba itong mga to? Unang-una, yung the equipping gifts o the equipping ministry gifts. Sabi po dito, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers, ano pong purpose? To equip His people for works of service. Kaya nga po, sabi nga po sa atin mga servant leader tayo. Hindi lang basta leader, kundi servant leader na hindi ka nangingiming magbigay ng tulong or mag-asiste kung kaya mo naman sa mga tao na nangangailangan. So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, sa Ephesians 4:11-13 po yan. So, ano po yung equipping ministry gifts? Unang-una, yung pong apostles to form Christ in us, prophets to reveal Christ in progressive basis. So, pangatlo, yung evangelists to represent Christ to the people. Pang-apat, pastors to bring the love of Christ to the believers. At panglima ay yun pong teachers to develop the mind of Christ to the people. So kasama po yan sa ibinigay na equipping ministry gifts. At kung paano po na meron din po after nung equipping ministry gifts ay meron po yung body ministry gifts. At makikita po natin to sa Romans 12:5-8. Kung paano po na sinabi na sa ito nga pong equipping ministry gifts, for God's gifts and His call are irrevocable sa Romans 11:29. Pero paano pag nagkasala na? Paano pag umalis na sa church? Paano? So makikita po natin yan na depende po doon sa taong nabigyan ng gift. Kung kanya pa ipagpapatuloy. Kasi yung iba naman pong umalis pero nagpatuloy sa Panginoon, nagagamit pa rin po nila yung gift. Huwag lang yung talagang tumalikod sa Panginoon. Baka in the first place ay hindi talaga tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay at hindi talaga nagsisi sa kasalanan. Pangalawa, the body ministry gifts. Romans 12:6-8. We have different gifts according to the grace given to each one, to each of us. So, meron pong biyayang ipinagkakaloob ang Panginoon na sabi nga po ay nag-i-equip or yun pong atin pong gift ay patuloy pong napagyayaman. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Makita po natin dito, hindi lang po pan-church itong trabahong ito or yung gift na to. Kung meron pong kayo po ay estudyante at tinawag kayong mag-lead or maging leader ng inyong team, then do it diligently. Ganun din po yung i-apply yun. At kung nakikita mo naman na ikaw ay may gift ng pag-i-encourage, na down na yung tao, pero pag nakausap ka, ikaw ay nagbibigay sigla at nagbibigay ng pag-asa pag kinakausap mo siya, di patuloy mo pagyamanin yung gift na yon. Kasama po dito, sabi nga po, yung body ministry gifts ay yun pong prophecy, di prophesy according to your faith. Kaya nga dapat lagi ka nagbabasa ng
salita ng Panginoon, yung service, serve in the best way you can. Wag lang po yung pawarde-warde or yung pwede na yan. Wag po yung mga na papasa na lang. Kundi ipasa mo talaga. Yung the best na maibibigay mo. Teaching, then teach people. So, meron pong teacher para sa kids, meron pong para sa teens, meron para sa mga seniors, meron para sa mga single. Alamin nyo po, kung alam nyo may gift kayo sa teaching, alamin nyo sino yung mga dapat yung turuan. At doon kayo mag-concentrate, doon nyo pagyamanin ang inyo pong gift sa pagtuturo. Then, encourager, then patuloy po kayong mag-give ng encouragement. Sa giving, give generously. Pwedeng yung time mo, pwedeng pera, pwedeng service. Marami pong pwedeng ibigay. Pero sabi nga po, magbigay ka generously. Then leadership, do it diligently. Huwag tatamad-tamad. At yun pong mercy, do it cheerfully. So, yung pong body ministry gifts, sabi nga po the body ministry gifts ay yung pong given to the people of the house. They are given so that the people of the house will be built through the one another ministry of the people of God. At it must be continually be nurtured and developed. So, it is not only permanent in nature but can possibly bring the person to the equipping ministry gifts. At yung makita po natin na habang nino-nurture natin yung isang gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, makita po natin, nag-e-evolve yan. Or yun, nakikita po natin na mas iniiaangat pa tayo ng Panginoon. So, pangatlo, yung pong the Spirit Manifestation gifts. 1 Corinthians 12:7-11, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. At to another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues, and still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. So, yun pong, kaya po kasi ilangan natin yung maging good steward po tayo ng mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ano mang gift yung ipinagkaloob po sa atin. So, yung pong spirit manifestation gifts ay yung wisdom, knowledge, faith, healing, miraculous powers, prophecy, discerning, speaking in different kinds of tongues, and interpretation of tongues. At sabi nga po ngayong panahon natin, ito po yung makikita natin at nawa ay talagang maranasan po natin. So the Spirit manifestation gifts, this gifting is manifested in the life of believers as the Spirit wills. It is up to the Spirit who is being used when it will happen, where it will happen, and what circumstances will it happen. Yung nangyari kahapon, hindi pwedeng gusto mo mangyari ulit ngayon. So sabi nga po, as the Spirit wills. So majority in this classification are not permanent gifts. They are manifestation gifts. Pagkailangan lang po saka nagmamanifest. So, wag nyo hahanapin, pinagaling ko ito, nakalakad ang bulag, ay nakakita ang bulag. Kailangan pag pinagpray ko to, makakita rin. So, may mga bagay po na kailangan nating alamin. Kailan natin dapat ipanalangin, ano ang dapat nating ipanalangin, at kailan magmamanifest itong mga gift na to. Pangalawa, the Spirit-filled Christian, the vessel by which the gifts flow. So, 2 Timothy 2:20-21, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. So, makita po natin, yun pong vessels of gold and silver at yung vessels of yung wood and clay, pareho pong may gamit. Yun nga lang, ang pagkakagamit magkaiba.
some for honor and some for dishonor. So ano po yung gusto nyo na gamitin kayo ng Panginoon? For honor or for dishonor? Pero pareho pong may gamit. So therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good works. So yung makita po natin, yun pong paano po nagpo-flow, yun pong gifts. Unang-una, through preaching the Word of God. Sa Acts 2:38-39, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." Tinatawag naman po ng Panginoon eh. Ang tanong kung tumutugon dun sa tawag. Pero ipinangako ko na po yan sa atin ng mga naniwala at patuloy po nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi lang yung one time naniwala tapos hindi pinabayaan na, hindi na lumago, hindi na ni-nurture yung kanyang relationship sa Panginoon. At sabi po dito sa Acts 11:15-17, "As I began to speak," ito po yung paliwanag ni Peter, "the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning. Then I remembered what the Lord had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. So if God gave them the same gift He gave us who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way?" Ayan, kasi sinilip na bakit ka nag-ano sa mga hintil? Oh, kasama na po tayo doon na binigyan ng gift. Pero makita po natin dito, sabi nga po, yung two components of the impartation of the gift of the Holy Spirit is the message and the messenger. So John 6:63, "The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life." Kaya every time po na tayo po ay makikipag-usap or mag-share, kasama na po ito na maging panalangin, full of spirit and of life. Ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Di ba, yung laman, nahihiya pa yan eh. Ayaw pa nga magsalita eh. Minsan, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Spirit man tayo, so kung nagsalita tayo ng, lalo na ng Word of God, may spirit yan at may life. 2 Timothy 2:22-23, paano po tayo magiging vessel of honor sa mga kabataan? "Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan." So, mga kabataan, iwasan nyo po na makipagtalo ng walang kabuluhan. Kung makakapagpasensya naman kayo, makipagpasensya kayo. Pero wag naman po na hayaan nyo na maabuso ang inyo pong kabaitan. Kundi matuto kayo na, Lord, paano ko sasawayin ito nang hindi ko naman siya masasaktan or hindi naman, kundi yung maituwid siya sa tamang daan. So, Acts 8, yung through the laying on of the hands. So Acts 8:14-15, "When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. Then when they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit." So, wala pong matagal ka na ba o bago ka pa lang? Pero ito, pinanalangin po nila. So, because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. So, makita po natin dito na yun pong paglilay hands ng kahit baguhan pa lang. So, hindi po ang question dito, matagal na ba o bago pa lang, kundi yun pong kalooban ng Banal na Espiritu
na sa kanyang kapangyarihan ay mamuhay po yung mga nanampalataya at naniwala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Totoong Panginoon at tagapagligtas. 2 Timothy 1:6-7, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in through the laying on of my hands." Sabi po ni Pablo kay Timothy, For the Spirit God gave us does not make us timid o mahiyain. Hindi ko naman sinasabing walang hiya, pero hindi na mahiyain. So, but gives us power, kapangyarihan, pag-ibig, and self-discipline. Kaya po mga kabataan, pwede kayong magkaroon ng self-discipline sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kabataan, bata, nanay, tatay, tita, lolo at lola, pwedeng-pwede po magkaroon ng kapangyarihan ng pag-ibig at ganun din po ng self-discipline. So, depende po. Ano po yung mga kinakailangan nating disiplina? So, sabi po sa 1 Timothy 5:22, sabi po ni Pablo, "Do not be hasty in the laying on of hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure." So, may mga pagkakataon po that even sa ministry, yung huwag kang basta-basta na pagpipray kita, or yung parang ibahagi mo muna ang Panginoong Hesus. At tingnan mo ko ano yung pinapagawa ng Banal na Espiritu. Hindi naman tatanong ko muna sa Holy Spirit kung ipagpe-pray ko to o kung i-ano ko to. Kundi makikita po natin ma-discern agad ng Spirit natin ano ba yung pinapagawa ng Banal na Espiritu. So, the laying on of hands is also a means of imparting the Holy Spirit. But this should be done with discernment. So, hindi po yung basta-basta. Sabi nga, wag po tayong makishare sa sins ng iba. Okay, yun pong kung paano pong yung even sa pagkahawa sa sakit ay iniiwasan po ang mga may direct na contact at kaya nga po muli na namang pinagsusuot ng ating mga face mask. Okay, so kasama po doon sa pag-iingat. Then, sabi nga po, Spirit-filled Christians have been given the power to impart the gifts of the Holy Spirit to the next generation. Hangarin po natin na kung hindi pa man dumating ang Panginoon at tayo ay tawagin na pauwi, meron pong mga kasunod na generation na patuloy pang ipamumuhay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Huwag pong matapos at huwag pong magkaroon ng silent years na 400 years na hindi po na ibahagi ang katotohanan at makita po natin na yung maging sa araw-araw nating pamumuhay, maging Spirit-filled Christians po tayo dahil nasa atin ang Banal na Espiritu. At wag ho nating hayaan na tayo ay malugmok sa kasalanan or manatili sa kasalanan or yung pagbulayan yung kasalanan, kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magpatawad, tanggapin tayong muli, kung totoo yung ating paghingi ng tawad at yung pangako na hindi na natin uuliting muli. Kasi madaling humingi ng tawad Pero yung magkaroon ka ng pagbabago sa kaisipan mo na hindi mo na muling gagawin dahil alam mong nakalulungkot at sinasaktan mo ang Banal na Espiritu. Kaya hindi makakilos sa iyo. Wag mo sasabihin Kristiyano ka, Kristiyano ang magulang mo, Kristiyano ang lolo't lola mo. Sila yon. Ikaw, Kristiyano ka ba? Totoo bang may relasyon ka sa Panginoong Hesus? So, darak po tayo ngayon sa kasunod, yung the power to deliver the people from their corrupt generation. At alam po natin na sa bawat generation po ay may corruption. So sabi po dito sa Acts 2:40, with many other words he testified, and he urged them, be saved from this corrupt generation. So, the power to deliver the people from their corrupt generation. Katatapos po ng eleksyon natin, hindi po ba kayo na-corrupt? Okay? So, sabi nga po dito ni George Oswell, the people that elect corrupt politicians, imposters, thieves, and traitors are not victims, but accomplices. Okay? Alam mo na nga ganun ibinoto mo pa. So, right?
after they were baptized, Peter preached to the people about 4 things. So first, the fall or yung pong pagbaba ng Banal na Espiritu is the beginning of the last days. So yun pong outpouring ng Banal na Espiritu at muli po ay nangyayari po yan sa panahon natin. Second, Jesus Christ is really the Lord and the Messiah. So siya po yung Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Pangatlo, those whom the Lord will call will receive the Holy Spirit and His gifts. So kasama po yan, kaya nga pati sila naghintay, di ba? Bago sila nag-ministry. At kung paanong nagbilin kasi ang Panginoong Jesus sa kanila. So pang-apat, those who believe must be saved from their corrupt generation. Ayan. Sa panahon po natin, maraming corruption. So, paano po tayo naaapektuhan? Nagpapa-apekto ba tayo o ating sinasansala ito? 2 Timothy 3, 1-5, But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Ano pong bilin ni Pablo kay Timothy? Nung panahon pa niya yun, ha? Have nothing to do with such people. Okay? So, kung paano po na sabi nga kung tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kasi kung sino po yung madalas mong kasama, sa ayaw mo man at sa gusto, somehow, nakukuha mo yung kanyang mga ginagawa, yung way ng kanyang pananalita, yung way ng kanyang pagkilos, that even yung mga dirty jokes, minsan hindi mo napapansin, nasasabi mo na pala o napagbubulayan mo na pala. Maging aware po kayo. Maging aware tayo sa anumang pong mga bagay na atin pong nakakasalamuha sa araw-araw at yung kakayanan po nating iwasan. Sabi nga have nothing to do with such people. At talagang inisa-isa na po yun. So this corrupt generation that Peter mentions was the generation of the last days. This last day started during the day of Pentecost. So matagal na. So until now, nakikita pa rin natin. Acts 2:16-17. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. At ano po yung makikita po natin sa mga panahong ito na yun pong paano na ang na yun pong sa mga huling panahon ay makikita po natin ano po ang ginagawa sa ating panahon at sa atin pong paano po yung korupsyon sa ating panahon. Isang bagay po na makita natin, yun pong characteristics, ano po ba yung katangian ng corrupt generation. Unang-una, yung moral deterioration. So, immorality is legalized, immorality is socially accepted, and immorality is part of human rights. So, maging aware po tayo dito dahil may mga, hindi lang po sa mundo, but even sa mga churches, ay nagiging open na po at tinatanggap na itong ganitong klase ng immoralidad. Hindi ho natin kinukondena, pero itinatama po natin yung mali dahil yun po ang gusto ng Panginoong Jesus.
So kung may mga talagang kailangan pong alalayan para po maitama sa harapan ng Panginoon at yun pong paghahari ng Panginoon ng kanilang maranasan, alalayan po natin. Pero kung yun pong sa ayaw, sabi ko nga po tuunan natin ang pansin yung mga willing na magbago. Willing na baguhin ang kanilang isip, ang kanilang mga paraan ng pamumuhay, yung mga willing po and obedient at gusto talaga na magbigay ng pleasure sa Panginoon. Pangalawa, yun pong karakteristik ay yung pleasure seeker. So, isang bagay na makita po natin dito, yung pong pag-embrace sa mga, yung kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Either na pagkain yan. Okay, yung pagkain, yung pong pagkain or yung mga, sabihin natin mga, hindi bisyo yung mga, yung nagbibigay kasiyahan sa atin. Ano po ba yung nagbibigay kasiyahan sa inyo? Pagkain ba yan? Panonood? Paglalaro? Na umaagaw po sa inyong atensyon, na kausapin ng inyong asawa o kung sino yung mga kapamilya nyo? Or yun pong makita natin na puro cellphone na lang. 'Di ba? Makikita nyo yan. Kung kayo nagko-commute, siguro hindi kayo nagko-commute. Pero yung, pag nag-commute ka, pag upo pa lang, talagang imbis na dumukot ng pambayad Kaya nga minsan nagreklamo yung mga driver Kala mo, kunwari, nagtutulog-tulugan, tapos bigla na lang bababa. Yon. So, yung mga ganong klaseng mga simpleng bagay na at yun pong kinakalimutan na minsan natin na ano pa yung obligasyon natin bilang mga mananakay. At isang kasama po dito na sabi nga po yun pong mga barbaric way ng pagsiselebrate ng mga okasyon. Nakikita pa rin po natin sa panahon natin ngayon. At yung iba naman po ay yung mga technology na nadidiscover at nai-invent. Maganda po yung iba, pero yung iba po ay hindi nakakapaglugod, nakakapagbigay lugod, or yung iniimbento lamang po para sa sarili. Ayan, para mayroong pamalit sa hindi mo makuha yung gratification ng iyong flesh. At kasama na po dyan yung robot na may emosyon. Mo, ikaw na lumikha, nilagyan mo pa ng emotion, diba? So, ang Lord lamang po ang paaring makapagbigay po ng ganong klase na binigyan tayo ng emotion at kung paano ang Holy Spirit ay may emotion din. So, family disintegration, kasama na po dito yung divorce, yung pagiging single parent, yung pagkakaroon ng multiple sexual partners, na sabi nga po part na ngayon ng modern day living. At yun pong media and entertainment are powerful tools to accept this family disintegration as part of a normal way of life. So this family disintegration is the cause of juvenile delinquents, rising of third sex, and weakening of social values. At alam po natin kung paanong sinabi ng Panginoon, I hate divorce. Kaya nga kailangan sigurado ka dun sa magiging partner mo for life. Wala pong atrasan, walang iwanan. Hindi pwedeng nagka-problema lang hahanap ka ng panibago. Unang-una sa Diyos ka nagkakasala at makita po natin, aanihin ng katawan mo yung kasalanan ginawa mo. So, religiosity but godlessness. So, many religions but without life transformation. Those who are stumbled with this religious hypocrisy are now becoming more humanist and atheist. So, wala nang pinaniniwala ang Diyos. At makita po natin, religious is the cause of majority of wars in the past as well as in the present. So, yung pong mga maraming digmaan, yan, dahil sa religion. So, yung pong makita natin na wala po tayong religion, kundi may personal na relasyon po tayo sa Panginoon. At yun pong panglima, increase in the knowledge of God, increase in knowledge without God. So people are more arrogant and independent from God, at this kind of knowledge causes the people to be more ignorant of God. At paano po tayo makakaligtas sa judgment nitong
corrupt generation. Unang-una, consequential individual judgment. So, yan naman po yung mga naging kasalanan natin, maaaring pinagsisihan, pero yun pong yung pong pag-aani ng atin pong mga bagay na ginawa, aanihin pa rin po natin. Yung pagpapabaya lang natin sa ating kalusugan, di po ba? So, Galatians 6:7-8, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, kung paano pong sa consequential naman, yun pong makikita po natin sa ating panahon, yung mga pag-i-increase na naman ulit ng HIV, yung kung noong unang panahon ay may STD, pero makita po natin dito, yun pong lahat ng ating mga kasalanang ginagawa or ginawa, pinagsisihan man natin, pero meron pong pag-aani doon sa mga bagay na ginawa po nating mali. Pero naando naman yung enabling ng Lord kung totoo mong pinagsisihan upang mapagdaanan victoriously kung ano man yung consequence ng iyong pagkakamali. So, pangalawa, yun pong consequential corporate judgment. So, makita po natin dito yung pong baha. And even sa panahon po natin, may mga pagbabaha, bagyo, pagputok ng bulkan. So, kasama na po yun na pagka nais ng Panginoon na kunin ng ating atensyon, meron pong ganyan. Even yung mga climate change. So, kasama po yun na nais ng Panginoon na tawagin ang ating atensyon. At yun pong kung paano nga nung time ng baha ni Noah, sabi nga yun pong nakita ng Panginoon na totoong sabi nga, how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. At makita po natin, meron pa naman nakitang favor si Noah sa mata ng Panginoon. So, hindi po niya nilipo lahat. So, makita natin na nung nag-sacrifice si Noah sa altar ng Panginoon, pinangako po ng Panginoon na never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood pa lang, and never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and the harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So, isang bagay po na pangako yan ng Panginoon. So, escaping judgment of this corrupt generation, taking heed of God's warning. The Lord, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Makita po natin na talagang nais ng Panginoon na iligtas at patuloy pong talagang tayo po ay mag-heed sa Kanya pong warning. So, ano po yung, paano po nagwa-warn ang Panginoon sa atin? Paano po natin maririnig? Unang-una, yun pong ating konsensya. Tanungin mo nga yung katabi mo, kung may katabi ka, may konsensya ka ba? So, it means moral consciousness. Alam mo nang mali ang ginagawa mo, pinagpapatuloy mo pa rin. Bakit hindi ka tumigil? So, it is a built-in internal guide system God put in every man so that he can judge himself. Ikaw mismo magsasabi at alam mo sa sarili mo. His thoughts, his words, and his actions based on his moral standards. So, 1 Corinthians 4:4, my conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. So, our conscience is the initial part of our body that gives us warning. The Lord is the ultimate judge of our conscience. At yun pong
paano pa nagbibigay ng warning? Through His Word. Isaiah 30 verse 20, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes, you will see them. So, 21, whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." So, pwedeng gamitin ng Diyos ang iyo pong mga kakilala, ang iyong nanay, tatay, kaibigan, kapatid, kung sino man. At sa Isaiah 30 verse 22, "Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, 'Away with you.'" So, yun po yung pag-iwas natin the moment na ma-realize natin na mali tayo. Then, ano pa po yung paano nangungusap ng nagbibigay ng warning ang Lord? Through His Holy Spirit. Hebrews 3:7-8. So, warning against unbelief. So, as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Kasama po dito na makita natin na only those who are willing to do the will of God will take heed of God's warning. Kung ayaw mo talaga, hindi ka naman pipilitin ng Lord eh. Pero yun pong mga willing na gawin ang kalooban ng Panginoon na talagang magsusurrender sa Lord, yun po yung kanyang makikitang tutugon at patuloy pong na makita natin na magpapahinuhod sa Panginoon. So, paano po natin matatakasan pa yun pong judgment ng corrupt generation? Living a spirit-filled life. So, Ephesians 5:18, "Do not be drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit." And Genesis 6:8, "But Noah found favor in the eyes of the Lord," kaya po hindi siya napahamak at ang kanyang pamilya. So, Philippians 1:9-11, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God." So, 1 John, pangatlo, loving God above all else. 1 John 5:2-3, "This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God." Hindi po yung may mga religion lang. So, paano po natin mamahalin ng Panginoon? So, for us to love the Lord, we must be born of God. Romans 5:5, hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. At paano pong sinabi sa 1 John 4:19, we love because He first love us. So, kasama po doon, sa ating pagmamahal sa Panginoon, love for God will cause us to obey all His commandments. The knowledge of God is not the issue in obedience. It is always our love for God. Mahal mo ang Panginoon, sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ba yung kanyang mga pinag-uutos o yung sarili mo pa rin ang sinusunod mo? So, to those who truly love the Lord, His commandment is not burdensome. Pangalawa, love for God causes us to overcome the world. 1 John 2:15, on not loving the world. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. So, verse 16-17, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives
forever. So, isang bagay po na makita natin na yun pong patuloy nating matanggap yung faith na nag-o-overcome sa anumang bagay dito sa mundo. So, the love of God will give us the faith needed to overcome and subdue the world and all its desires. So, yun pong everyday po na mahalin natin ang Panginoon at patuloy po tayo magpasakop sa kanyang kalooban para po malabanan natin at patuloy pong ma-overcome ang corrupt generation na mas lalo pa magiging corrupt. Kasama na po yan sa ating part na po yan na pamumuhay natin bilang mga Kristiyano at kailangan po nating ma-overcome yan at yun pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay ang magpapanatili po sa atin sa pag-ibig, pagmamahal, pagsunod at patuloy pong pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Hindi po kung sino pa man, kundi yun pong personal na relasyon natin sa Panginoon na patuloy po nating pinalalago, pinapalalim, at patuloy po nating minamahal ang Panginoon. So tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang tumanggap, nakinig at patuloy pong nanamnamin ang iyo pong mga salita. Dalangin ko po na gawin mo pong overcomer ang iyo pong iglesia, Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyo sa mga totoong ipinanganak, Panginoon, sa iyong pangalan at patuloy pong tinanggap ka bilang Panginoon, tagapagligtas, piniling maging obedient, Panginoon, sa iyo pong mga command at patuloy pong nagdesisyon na lagi kang mahalin at sundin ano man ang mangyari, Panginoon, sa mundo at maging sa mga personal naming buhay. Alam po namin na lagi kang nariyan, Panginoon, sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Lagi mo kaming minamahal. Kaya salamat po sa pagiging matagumpay. We are an overcomer, Panginoon, at patuloy, Lord, na magkakaroon ng breakthrough sa anumang bahagi ng aming buhay. Kung patuloy po kami susunod, magpapasakop, mamahalin ka ng aming buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at patuloy po nagagawin ang komisyon mo sa amin na patuloy na hanapin at magbigay ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Pagpalain mo po na mabuting kalusugan at patuloy pong pagsunod sa iyong kalooban ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.